Hello, ito si Kyla Rig at gagawa tayo ng walk cycle. So para mapag-start, click natin tong to plane, to panel view. Tanggalin muna natin tong outliner. Click. So sa to panel view, gagawin natin side view yung isa sa orthographic, side. And then 5, hit 5 sa keyboard. Ito yan, tong shaded. I-rotate natin to, 1, 2, para dito siya pupunta. So, okay lang na nakalapat muna, nakadipa yung kamay niya kasi bewang tsaka paa muna yung papagalawin natin. So, para makapag-start, gawin muna natin tong 24 frames. Yan, 24. Tapos, itong dito tayo sa perspective view, magsaselect ng mga controller. Tapos, dito natin may ensure yung poses sa side view. So, sa ngayon, bewang muna tayo. So, mag-keyframe tayo sa 1, keyframe sa 4, kinlik ko yung 24, letter S. Click ko yung 12, letter S. So, naglalagay tayo ng keyframe sa bewang na controller. So, nakaselect yung bewang, nag-keyframe ako sa 1, 12, 24. Next, keyframe tayo sa pass position. So, 1, 12, tsaka 24 ay contact poses. Ito yung alternate yung paa. Dito naka-front yung isa, same lang po sa 24. Sa 12 yung kabaliktaran. Ngayon sa 6 tsaka 18 yung pass position. So keyframe and then keyframe ulit. Pass position yung normal na height niya. Ito yon. So babaguhin natin sa 1, 12 tsaka 24, slightly lower. So baba konti, negative 2. Try natin. Negative or negative 1 lang. Too much. Negative 0.5. Negative 0.5. Ayan. Medyo too much din yun 0.25. Enter. Ayan, 0.25 lang. So, yung 1, 12, tsaka 24, gagawin nating negative 0.25. Enter. 24 din. Select natin. Translate Y. Negative 0.25. Enter. So, meron tayong gantong animation. Slightly lower yung 1, 12, tsaka 24. Tapos yung 6, yung normal na height niya. So, ganyan yung bounce ng hip sa animation. Ngayon, idadagdag na natin yung up and down. So, down muna sa 3, up sa 9, down sa 15, up sa 21. So, sa 3, ito na yung gagawin nating 0.5. Negative 0.5. And then, S para sa keyframe. Sa bababa, balik sa normal. Tataas naman dito. Gagawin natin tong 0.5. Enter. Tapos, sa 15, bababa ulit. So, ito ay negative 0.5. Enter. Next. Dito naman, 0.5. 0.5. Okay. So, kung tatandaan nyo, yung normal na height niya, yung hindi natin ginalaw, 6 tsaka 18. Yung 1, 12, tsaka 24, slightly lower lang. So, 0.25. And then, yung 3, yung down, 0.5, tsaka 15. Tapos, 9, tsaka 21, yung positive 0.5. So, meron tayong ganyang animation para sa hip sa walk cycle. Next, yung paa naman. Yung susunod nating i-animate.
So, dito sa paa, ito yung contact pose. Ito yung naka-forward. Siguro halfway lang. Ganyan. Tapos keyframe natin. Ito naman, halfway lang din. Patras. Ganyan. Keyframe. So, yan yung contact pose. Dalawang paa, yung naka-side sa lupa. So, same pose lang siya dito sa 24. So, keyframe din ako doon. Keyframe din ako sa kabilang paa. So, itong dalawang controller sa paa yung nilalagyan natin ng keyframe. Next, sa frame 12, keyframe ulit tayo dyan. Keyframe. Pero alternate na yung paa. Dito naman ito. Sa side view nyo tingnan. Tapos, punta tayo sa kabila. Dito tayo pipili na controller. Tapos, dito natin i-make sure na okay ang pose. Ayan. So, keyframe. So, yan. Nag-alternate yung paa. So, 1, 12, and then babalik sa same pose sa 24. So far, okay na yan. Pass position tayo sa frame 16. So, dito ulit sa mga paa. Yung paa na galing sa likod, yung magbe-bend. So, ito, galing sa likod, ibe-bend natin. Mamaya na natin i-apply yung, yung rotation. Tapos, ito naman, babalik sa 0 position. 0, enter. Yan yung pass position. Tapos, keyframe. Sa pass position, ganyan. Tapos, pass position ulit dito. Ito yung naka-bend. Ito naman yung naka-0. Enter. Keyframe. So, kung titingnan natin dito, ito yung contact pose. Tapos, pass position sa 6. Yung paa na galing sa likod, yung naka-bend. Yung paa na galing sa harap, yung mag-i-straight. And then, magpapalit ng pwesto. Tapos, pass position ulit dito. And then, magpapalit ng pwesto. So, yan yung loop natin ng paa. So, kung napapansin nyo, hindi pa natin nilalagyan ng rotation. Next, sa down position, sa number 3, mag-keyframe tayo dyan. Ito din, mag-keyframe tayo. Kumpletuhin na natin yung keyframe. Kasi i-apply na natin yung rotation. So, yan. Kinokomplete ko na yung keyframe. Kada tatlong frame. 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Kasi magro-rotate na tayo. So, dito sa umpisang pose, i-rotate natin siya. Ganyan. So, kung titingnan nyo, umano siya, lumubog sa lupa. So, iangat natin. Ganyan. Tapos, keyframe. Next, ito naman. Sa likod, ito. I-rotate din natin. Iangat natin. Hanggang dito sa bend, ito, kung nakikita nyo itong guhit na to, yun yung control kasi sa toe. Mamaya, i-animate natin yan. I-bend natin. Okay. Tapos, same position lang ito, tsaka yung dulo. So, pwede kong i-copy to. Right-click, copy. Tapos, punta ka sa 24, right-click, paste. Same dito sa paa dito. Right click, copy. Dito rin, right click, paste. Ayan. So, nakaganyan yung pose. And then, babagsak yung nasa front, lalapat sa lupa. Ito naman, yung nasa likod, pwede na siyang umangat kasi nakalapat na sa lupa yung isang paa. So, aangat na siya ng ganyan. Keyframe. So, kung titingnan yung pose dito, yung weight niya magpapalit na sa harap. Tsaka siya magpa-pass position. Sa pass position, i-rotate natin to. Keyframe. Letter S. Ayan yung mga poses ng paa. Tapos, ito ay yung up position. Forward natin to. Counting rotate. Ito naman, ililikod natin.
Tapos iaangat. Rotate. Sumobra. Ang baba natin konti. Okay na yan. Keyframe. So, yan yung mga poses ng rotation. Dito, tulad dun sa umpisa, i-rotate din natin. Iaangat dito kasi lumalabas sa lupa. Pwede natin forward konti. S. Ito naman. Rotate natin. Angat. Okay. S. Yan yung mga tamang pose sa walk cycle. Sumobra yata angat nito. Baba natin konti. Yan. Yan. Tapusin lang natin tong mga rotation para down position to. So, tama na yung dito. Ito naman, since naka-down position, pwede nang umangat to. Ganyan. Alternate, contact pose, down position. Kailangan ko siyang i-atras konti. Tapos, pass position. I-rotate ko. And then, yung up position dito. I-atras kong konti. And then, iangat. Rotate. Okay. And then, yan. Check natin. Kulang. Kailangan ko i-atras to. Kulang yung cycle. Yan. Medyo umangat naman dito. Refining na lang itong ginagawa ko. Pero yan. So, nakompleto na natin yung cycle ng paa. Next naman, yung sa toe. Di pa natin na-animate yan. Ito na yan, yung dulo. Andito siya, yung guhit dito. Oh. Ito. Rotate yan. So, keyframe dyan. Keyframe sa 24. Keyframe sa 12. Mukhang dito makailangan. Keyframe sa 3. So, dito sa 1, gagawin natin siya. Ito ay 25. So, negative 25 dito. Enter. Para pareha sila. Dulot-dulo. Naka-bend, mag-i-straight. Pass position. Dito siya magbe-bend ulit sa 21. So, sa 18, kailangan natin ng keyframe para nagbe-bend siya. Yun lang, nabitin yung ano dito. Yung pose. Hindi masyadong gumalaw. So, i-atras natin to. Itong buong pa. Okay. Para lang maganda yung cycle. Doon naman sa kabilang paa, yung naka-bend. Ito. Rotate. So, keyframe tayo sa 9. So, 6, straight, 9, magbe-bend. Keyframe. 12, naka-bend pa rin. Keyframe. 15, straight. 0.
Enter. Okay na. Okay na. So, yan yung sa leg position. Medyo marami siya. Pero yan na yung animation na. Cycle natin. Click. Click. Ayan. Natapos natin yung sa paa. Pwede nating isabay yung kamay. Alternate lang naman yan. So, ibababa ko na yung kamay dito. Itong control sa balikat. Bababa ko lang ng ganyan. Ito din. Check natin to. Kailangan ko ba yung ganun? Feminine kasi siya. Kaya maliit yung balikat. Tapos yung kamay, select ko na lang muna itong mga to. Para medyo relax. Ito din, select ko itong mga to. Rotate para ma-relax. Okay. Okay. So, i-keyframe na natin to. Ito sa balikat lang muna. Ito, tsaka yung sa kabila. So, alternate. Dito tayo. Rotate. Keyframe. Press sa 24. Kabaliktaran sa 12. Keyframe. Dito naman siya. Okay. So, meron na akong ganyang animation. Kabila naman. Pwede kong iikot na lang to. Rotate. Keyframe. S. Same sa 24. S. Sa 12. Alternate. S. So, meron na rin akong ganyan. Ngayon, itong ano ko kasi, graph editor, select ko lang muna yung nilagyan natin ng keyframe. Sa balikat, balikat, bewang, paa, paa, tsaka itong bend. Meron pa, yung bend dito. Yan. Yan yung lahat ng nilagyan ko ng keyframe. Pag titingnan kasi sa graph editor, naka-ano ako step. Gagawin ko lang linear para meron ng animation. Andito yung mga options. Kung meron siyang spline, or linear lang, or depende sa pangangailangan nyo. Kasi yung balikat, usually meron siyang slow in, slow out. So, isusunod kasi natin yung bend ng siko. So, dyan naman, keyframe dito, sa 3, kung nasan yung down position, dun kasi yung talagang nakaspread siya. So, itong balikat na to, sa 3, siya marerelax pa, or mag-i-spread pa ng ganyan. Bago siya dumiretso. Ay, wala siyang animation. Windows, animation editor, graph editor. Ayun, naka-step siya. Wait. Okay. So, dito yung down sa 15. Keyframe sa balikat. Yun yung mas spread. Mag-i-spline yung animation ko. Yan, spline. Okay, kabilang balikat tayo. Ito. Again, sa down position, yung max, yung dulo niya.
And then, down position ulit dito. Okay. Check ko lang ulit yung graph. Spline or linear. Okay. Para lang makita ko yung animation. Tapos sa C ko, dito, sa down position siya magbe-bend. So dito, ko siya i-bend. Straight hanggang 15. Tapos hindi. Straight hanggang 12. S. Sa 15 siya magbe-bend. Ayan. Tapos 0 dito. Yan. Kung titingnan natin dito, magbe-bend dito. Exage nga natin. Yan, exage para mas kita. Sa down position ko siya binend. Dito dapat balikat. Yan. Okay. Next. Medyo komplikado lang yung poses niya. Basta ang kailangan niya lang tandaan, sa down position, yung pinaka nakaspread yung arm. So dito, yung C ko, nag-keyframe na ako, ibe-bend ko siya dito. Sa down pose. Bali gaganyan siya. Gawin ko lang linear para mas kita. Yan, sa down pose. Pwede ko pang exage to. Ayan. Tapos na ang ating side view ng animation. Next, last na dito sa base ng animation, yung side by side ng hip dito. Dito naman sa past position. Iba-iba sila ng priority. So dito sa 6, i-move ko siya pag ganito. So translate X ito. Siguro 0.5, negative 0.5. Enter. Tapos, past position na sa 18 yung isa. 0.5 naman to. Enter. So, yun lang yung dalawa. Ngayon, check natin sa animation editor yon, yung translate X. Ito. So, siya yung pula. Ito siguro. Hinahanap ko lang yung translate X. Magdi-delete kasi ako ng keyframe dito. Ito. Sinasali ko tapos dini-delete. And then lalagyan ko to ng spline. Panoorin natin. Yun. Para mas maganda yung kumbaga dalawa lang yung keyframe niya sa dalawang past position, sa 6 tsaka sa 18. Ayan. So yan yung base. So sa polishing, pwede nyo nang i-animate halimbawa yung blink, yung sa ponytail, at kung maglalakad siya indefinitely,
Kasi ito ay loop. Halimbawa, gawin natin siyang 100, enter. Mag-animate lang siya hanggang frame 24. Tapos titigil siya. So kung gusto nyong i-infinite yon, sa graph editor, Windows, Animation Editor, Graph Editor, meron ditong view, tapos infinity. Lagyan nyo ng check yon. And then sa curves, post infinity cycle. Magsa-cycle na yung walk cycle natin. Ayan. Since 24 to, siguro 240. Hindi sakto yung frame. Anyway, yun yung infinity. And that's it. Hindi nyo na kailangan i-render. Ito lang yung ipapasa nyo.